biyahe na tayo pa uwi ng Mindanao. So time check natin ngayon, it's 5:49 in the morning. So medyo late na tayo bumiyahe kasi may hinintay pa tayong mga pinsan natin na makapunta sa airport bago tayo umalis. So anyway, nandito na tayo sa may LRT station ng Santolan. Yun yung nakita kong kanina. So doon pa rin tayo dadaan sa may Rizal. Hindi na tayo dadaan ata sa may Laguna. So ang ruta natin ngayon is Rizal, then Quezon, then Bicolandia. Kung di tayo masyadong gagabihin, didiretso na tayo sa Matnog Port. So biyahe natin ngayon, it's 12 hours and 51 minutes. Pero dahil nakamotor lang tayo at mabagal tayo magpatakbo, nasa may siguro 14 to 15 hours kasama na yung pahinga natin doon. Medyo madilim pa. Yes. So 3 araw na naman natin itong babiyahiin. Hindi na natin babakbakin ng gabi kasi medyo delikado, lalo na sa Samar. Mahirap bumiyahe ng gabi sa Samar kasi puro lubak ang daanan. So yun guys, balikan ko na lang kayo mamaya pag medyo maliwanag na. Alright guys, Pililla Rizal. May windmill siguro dito. Feeling ko dito yung may windmill eh. Hindi ko na masyadong tandaan kasi nung time na dumaan ako dito, madilim eh. Laguna Inares Multipurpose Building. Yan po yung mga windmills ng Pililla. So bonus na rin kasi along the way sila, nang pauwi natin at least na lang. Ganda yung daan dito ah. Wow, ganda. Okay, so yung bundok na tinawid natin nung last is itong Pililla. So hindi pa natin alam kung saan tayo. 26 kilometers ang Pagsanhan Cavinti Road. So hindi ko alam kung saan to. So, time check natin, it's 7:17 na ng umaga. Siguro first stop natin or first pahinga natin is Pagsanhan na yung first stop natin. So medyo rough road to sa gitna. Change lane tayo. Ang ganda ng view. Hindi tulad nung last time nung papunta ako, hindi ko ma-enjoy yung view kasi gabi na, naghahabol ako ng oras, madilim na rin yun. So hindi natin makita ng mabuti yung view. Ang layo naman niya. Signal siya pero malayo. So okay guys, nasa mga Mabitak Laguna na pala tayo. So time check, it's 7:19 in the morning. Nandito na tayo sa bayan ng Pakil. So time check natin, it's 7:32. So gas check natin, meron pa naman tayong 1 bar pa lang naman yung nababawas. So malayo-layo pa yung babayahiin natin bago tayo magpapagas ulit. So 11 hours and 8 minutes away from Matnog Port. Mahaba-haba pa ang babayahiin natin ngayong araw. And sana hindi tayo masyadong gabihin. Wala naman tayong problema sa Matnog kasi maganda naman yung daanan doon. So kahit gabihin tayo, problema lang natin ngayon is yung ulan. Ayan, medyo madilim. So kakaulan lang ata dito. Buti na lang at hindi tayo nabutan. So first stop natin is 7-Eleven sa may Pagsanhan. Try natin sa may Pagsanhan. Yun na nga guys, umaambon. So stop tayo dito. And magre-raincoat tayo. Kalayaan.
So ayun na nga guys, inulan tayo ng matindi from, kalimutan ko kung anong bayan yun, hanggang sa may Atimonan. So dito lang sa may Gumaka medyo umoke yung panahon. Hanggang ngayon naka-raincoat pa rin tayo. So buti naman medyo gumanda na yung panahon. Sana tuloy-tuloy na to. Sobrang mabagal yung biyahe natin kapag masama yung panahon. Update guys, nandito na tayo sa Gumaka Bypass Road. So time check natin, it's 11:41 in the afternoon. So kumain naman ako sa may Louisiana. Medyo busog pa tayo. Ipupush natin yung biyahe natin hanggang sa gutumin tayo. Try natin sa may arko ng Bicol. Try natin doon magpahinga sa may arko ng Bicol. Itong bypass road na to puro ahon eh. Pero kayang-kaya naman ng Honda Click natin. Siya nga pala, makwento ko lang, bago tayo bumiyahe, napa PMS ko na nga pala to, napalitan na ng mga gulong at yung nakapag change oil na rin, CVT cleaning. So goods na goods tayo, kondisyon yung motor natin, kaya malakas yung loob natin na bumiyahe ng malayo. Tingnan mo naman to, sobrang ahon, nag-55 kilometers. Galing ang galing naman. So wala pa tayong matinong picture kasi nga gawa nga nung masamang panahon sa may Rizal. Hindi na tayo dito hihinto, may na tayo dyan may picture na tayo dyan. Wala tayong matinong picture kasi nga gawa ng masamang panahon from Rizal to Laguna, then to Quezon. Dito lang sa may Gumaka gumanda yung panahon. Grabe to guys, anong nangyari dito? Ayun, kasi ugaliing magbasa ng signage. Ang nakalagay sa signage is light vehicle. So light vehicle lang, yun, mabigat ata yun, kaya ganun umatras. Di na nakayanan ng preno. So Bicol via bypass road tayo diretso. So di na siguro tayo magtatanggal ng kapote. Ahon guys, ahon, kaya naman 55, 53. Super ahon ito sobrang ahon, pero kayang kaya naman, nasa 50. So still good. Kala ko kasi medyo bumagal yung speed gawa ng pinalitan ko yung gulong sa harap is medyo malaki. Pinalaki ko ng konti yung gulong sa harap para maganda yung biyahe natin. So akala ko babagal siya, hindi naman pala, sakto lang. Talaga makapit siya Okay guys, umuulan na, so kailangan tanggalin ko na yung microphone. Gateway to Bicolandia. So yun na nga guys, katapos lang natin magpahinga at kumain sa may arko ng Bicol. So ngayon didiretso na tayo sa Matnog, kung kaya lang naman. Pero kakayanin kasi meron pa tayong layo na 7 hours or 335 kilometers. Kaya naman yan, 7 hours. Gagabihin lang tayo ng konti sa may, siguro sa may Sorsogon na, pero okay na siguro yan sa Sorsogon kasi maganda yung kalsada doon. So hindi na ganoon ka lubak. So
hindi siya delikadong biyahiin. Tawid tayo ngayong gabi para bukas ng umaga didiretso na tayo, kasi talaga magandang bumiyahe sa Samar at Leyte ng gabi kung wala kang nakikita, kasi masyadong madilim. At the same time, pag naubusan ka ng gas, wala ring bukas na gasoline station. So bukas, buong araw dedicated yan sa Samar at Leyte. Kakanan dito, Matnog 342. So yun, kakatawid lang natin sa may arko ng Bicol. Then time check natin ngayon, it's 1:34 in the afternoon. Buti naman medyo tumigil yung ulan dito, pero sa harap natin is medyo madilim pa rin. So raincoat gaming tayo ngayon. Raincoat gaming. Sa tingin ko buong biyahe natin naka-raincoat tayo. Welcome to Tagkawayan, Quezon. Quezon province pa pala tayo. Kala ko Camarines to. Sa bayan na tayo ng Ragay. So time check natin, it's 2:51 ng hapon. So sana all. At may babiyahiin pa tayong 5 hours and 56 minutes papuntang Matnog. Estimated time of arrival natin is 9 PM. Pero may extend pa yun kasi syempre mabagal tayo at nagpapahinga rin tayo. At least medyo okay na rin yung panahon dito. Yun na nga, isa sa nagpapabagal sa atin is itong napaka unpredictable na daan. Ang ganda-ganda na daan, then pagdating mo sa may unahan, basag-basag. Napaka unpredictable ng daan dito. So, isa yun sa nagpapabagal ng biyahe natin. So yun, meron pa tayong 272 kilometers. Ayun, tulad dito, napaka unpredictable. Diba? Hindi ko alam ba't hindi pa naayos yung mga ganun. Ang liit-liit na mga portion. Sirang-sira na yung mga bearing ng mga motor dito. Kakalagpas lang natin ng mga shortcut ni Google Map. Kala ko mawawala na naman tayo Time check natin is 5:26 and meron pa tayong 169 kilometers na babiyahiin papuntang Matnog Port. Hindi ko sure kung asan tayo, basta sinunod ko lang yung Google Map. Papunta na tayong Legazpi City. So diretso Legazpi City. Buti naman nakalagpas na tayo dun sa mga baku-bakong daan. Sana tuloy-tuloy na to. Sirang-sira ang motor natin dun, mga baku-bakong daan dun sa may Quezon. Gagi, ginagawa nyo. Mga babae. Hindi alam nasira. Ako GG talaga tayo sa mga taong yun. Okay, may Shell. Buti naman. So 1.5 kilometers may Shell. So magpapa full tank na tayo. Daming siraulo na mga tao. Diyos ko. Anyways, balikan ko na lang kayo mamaya. Papagas up lang tayo dito sa Shell. Bayan na tayo ng Pulangi. So yun na nga, nabutan na tayo ng gabi.
Time check, it's 5:59 in the evening. So hindi ko sure kung didiretso na ba tayo ng Matnog ngayon or hindi. Medyo medyo madilim na eh. So mahirap na makita yung daanan. Pero itatry pa rin natin tayo makakita ng mabuti. So yun na nga guys, napag desisyonan ko na dito na lang sa Ginubatan matutulog. Medyo umaambon na kasi tapos madilim na, so mahirap bumiyahe. And tingnan mo nga naman, maraming street food, so panalo dito. Ingat lang na hindi tayo makakain ng yun, maghahanap lang muna ako ng matutulugan. Ayun, may mango avocado pa. Mukhang masaya dito. Wala tayong mahanap na matulugan sa Ginubatan, so diretso na lang tayo dito sa may Kamalig. Sayang, walang matulugan sa Ginubatan. Hindi ko alam bakit. Siguro hindi mabenta yung hotel sa kanila or yung inn. Good morning guys. So andito Tayo sa Daraga. So dito na tayo natulog kasi umulan na naman kagabi. So hindi ko na tinuloy yung biyahe natin sa Matnog. Medyo delayed yung biyahe natin. So ngayon on the way na tayo sa Matnog Port. Meron pa tayong 2 hours and 23 minutes sa babiyahiin. So 119 kilometers. As usual, feeling ko hindi naman niya masusunod kasi bagal tayo magpatakbo. And then umuulan din. So doble ingat talaga tayo. So dito na naman tayo pinadaan sa may diversion road ng ng Daraga. So dito tayo dati nag-selfie kasi wala tayong kasamang kukuha ng picture. So yun lang guys, medyo umaambon na naman. Aray, may riles. Sana lang may signage doon para medyo at least makita ng mga rider ay may riles, so pwede silang mag slow. 45 degrees ahon na naman. Kaya naman ni Honda Click to. Hindi ko naman kahit anong motor kaya, as long as maganda yung maintenance mo. So pinalitan yung dapat palitan. Maintenance dapat on schedule talaga para makita yung mga kailangan palitan. As long as alagang-alaga mo yung motor mo, aalagaan ka rin niya. Lakas yung loob ko eh, bumiyahe from Mindanao to Manila, Manila to Mindanao. Na ito yung motor ko kasi alam kong alaga ko siya, then alaga niya rin ako. Yun nga lang, ang difference lang kay Honda Click is isa lang yung shock niya sa likod. So pag mabigat yung dala mo or kung may angkas ka, doon na masisira yung mga bearings niya. Pero kung solo rider ka, kayang-kaya niya yan. Sulitin na natin yung ride dito kasi pagdating natin sa Samar, puro lubak na. Alright, highway gaming na naman. So okay guys, balikan ko kayo ulit mamaya. May poblasyon na tayo ng Sorsogon City. 2 kilometers kakanan na tayo sa diversion road nila. So time check natin ngayon, it's 8:55 na ng umaga. And then meron na lang tayong 1 hour and 17 minutes na babiyahiin papuntang Matnog Port. Tapos tatawid na tayo ng Samar. Lubos-lubosin na natin tong magandang kalsada kasi pagdating natin sa Samar, puro lubak na naman. Pa-asfalto man or semento, wala, sira, walang magandang maintenance or laging nasisira lang talaga. Dahil sa lupa, gumagalaw or yung sinasabi lang humihinga daw yung lupa. Malapit na tayo kumanan. Dito na ata tayo kakanan. Doon nila pinapada ng Matnog. Diversion road / coastal road ng Sorsogon City. At parang ganito to.
Welcome to the beautiful city of Sorsogon. Ulan na naman. Nakabili na tayo ng ticket and sabi nila loading na daw yung Montenegro, so dire-diretso na to. So time check natin ngayon 10:30 na ng umaga. Doon na tayo kakain sa May Allen. Sa almost 1,000 ata lahat-lahat ng nabayaran natin. Medyo mahal siya compared sa kung doon ka galing sa Allen tapos tatawid ka dito sa Matnog. Well, mas organized naman sila dito for the maintenance na rin siguro ng lugar. Anyways guys, balikan ko kayo mamaya pag papasok na tayo ng barko. Matnog Port. Morning po. Diretso na po, ma'am. Thank you. West Coast represents. Put your hands up. Sir, Montenegro? Pamuna kayo ng stop dun, sir. Ah, okay. So, saan ako pipila dito na? Diretso na kayo. Ah, diretso na. Sige. Exit kanan kayo dun. Okay po. Sige sir, thank you. Mag-call ako ng stop doon. So may kukunin pa daw dito. Okay. Coast Guard. So kakanan daw tayo dito. Maambon na naman. Kakanan tayo. Tawid dagat na pala tayo. Gagi. Tawid dagat agad. Alright guys, welcome to Visayas. Ulan pa rin. Ulan tayo. Ito yung ganda ng summer. Makapagpalit na tayo ng battery at saka nakapagbihis na tayo ng damit. So tinanggal muna natin yung kapote natin kasi medyo gumanda na yung panahon. So sana tuloy-tuloy na to. So blue na blue naman yung kalangitan sa unahan natin. So doble ingat pa rin tayo kasi baka ma-surprise tayo sa mga lubak. So yun na nga guys, time check natin, it's 3:29 na. Hindi pa tayo dumadating sa Calbayog City. So dito ingat-ingat tayo. Si surprise, ayun. Kita mo. Wow, surprise. Surprise, di ba? Buti na nakapag-break ako doon. Kung hindi welcome to ayun, Calbayog na. Welcome to Calbayog na daw guys. Malubak pa rin sa 2024. Kung papasok ng Calbayog City, ang daming magagandang coastal views dito. Kung hindi lang ako nagmamadali, magpapalipad ulit ako ng drone dito lang medyo gahol na sa oras. Kulang na kulang yung oras natin. Ito susundan lang natin kung saan dadaan tong lokal.
Ayun, ang ganda doon. Sundan lang natin tong lokal kung asan siya. Pero baka hindi na natin masusundan. Ang bagal niya eh. Baka mas lalo tayo. Baka mas lalo tayong gagabihin. Surprise! May lubak pala. Gagi. Kawang kawawa yung mga bearing at ball race ko dito eh. Papacheck ko na to pagdating. Bearing, ball race, rubber link. Basta, yun yung mga ano yung para mawala yung gewang. And ito yung mga iniiwasan ko. Ayaw na ayaw kong gabihin dito sa Samar dahil yung mga sementeryo nila ayan sa tabi lang ng daan. Medyo creepy. Alala ko yung sabi sa akin ng tito ko na mayroon daw umaangkas dito kung magabihan ka. ADV pero hindi siya 160. Wow, ganda diba? Ganda. Sabayan mo ng lubak. Oh my goodness. Perfect na sana eh kung di lang malubak tong daan na to eh. Wala na tong pahinga, diretso na to. Basta hindi lang umulan, di na tayo ihinto. Ganda ng view. May foreigner na pumupunta dito. Sana, oh. Nagmumotor pa si kuya foreigner. Medyo madilim na naman sa unahan. Huwag naman sana para makadiretso na tayo sa Tacloban. Kung ganito lang to buong Samar, sarap sana. Guys, time check natin is 3:58. Calbayog pa rin tayo. Hindi pa nga tayo nakakapunta sa poblasyon. Dilim na naman doon, no? May 4 hours and 30 minutes pa tayo para sa Tacloban. 193 kilometers. Umuulan na. My goodness. Siguro kung hindi umulan, babiyahe tayo. Pero kung uulan, hindi na. Doon na tayo sa Catbalogan matutulog kung uulan. Parang uulan eh. So yun na nga guys. Maambo na. And then medyo madilim sa unahan kaya ibinalik ko na yung kapote natin. Kapote gaming na naman. Wala, Calbayog pa rin tayo. Laki ng Calbayog. Di pa tayo nakakapasok sa poblasyon. Diversion road ng Calbayog. So kung natatandaan nyo, dito ako nasiraan or dito banda pumutok yung gulong ko sa likod nung papunta pa lang ako sa Manila. Hahanapin ko yung spot kung saan pumutok yung gulong ko, or baka yan si Edwin. Malayo pa pala. 12 kilometers. So dito welcome sa bayan ng Gandara, kung saan purong magaganda ang nakatira. So time check natin guys, 4:56 na ng hapon. Gabi na, gagabihin na tayo. Kung ganito lang sana yung mga daan kahit gabihin pa tayo, basta wag lang umulan. Marami naman sigurong bumabiyahe ng mga bus. Okay, so ang Gandara ang isa sa may pinakamagandang kalsada dito sa Samar. Okay, noted yan, noted. Okay, atay ko split noon. Sunset sa Samar, super nice. Ito ata yung tambayan nila tuwing hapon. So into tayo ng konti. Yung brake ko sira na. Ganda ng view. Papasok na tayo ng Catbalogan City. So time check natin ngayon is 5:53 and medyo madilim na. Plano kong dito na lang muna matulog papalipas ng gabi kasi medyo madilim na and ano yung kalsada natin eh, hindi maganda yung kalsada. Prefer ko na lang matulog dito
Then bukas agahan na lang natin mga 6 AM siguro. Diretso tayo ng ano, Liloan Port. So yun na lang kasi madilim and then hindi tayo makakakita. Parang nahihirapan tayong makakita. So yun lang guys, papasok na tayo sa, actually Catbalogan na to eh, kaya lang sa mga baryo-baryo pa. So papasok pa lang ng city proper. Catbalogan. Ano kaya yung mga ilaw-ilaw sa taas?